Yokohama B Corsair coach Aoki Taketo hawak pala ngayon ang pinakamalakas sa tandem sa Asia, Yuki Kawamura at Kai Sotto. And bago tayo magpatuloy mga kaibigan, palike and subscribe naman po and pahit ng notification bell. Maraming salamat po. Well mga kaibigan, malaki pa rin ang tsansa ng Yokohama na makapasok nga po sa playoffs ngayong season. Kinakailangan lamang nila maging consistent sa kanilang mga natitirang lang. Kinakailangan manalo po ng Yokohama ng 13 games, no? At talagang nakita naman natin hindi imposible sa panibagong sistema ng Yokohama at sa itinuturo nga po ni Coach Aoki Taketo kay Yuki at kay Kai Sotto ay tila malaki ang tsansa ng Yokohama na makapasok. Well, about naman sa kontrata ni Kai Sotto, may kasiguruduhan tayo na kukuhanin siya dito, no, sa Yokohama at bibigyan ng 1 taong kontrata para mas ma-enhance pa, no, or mas ma-improve ba ang skills ng ating pambato na si Kai Sotto sa tulong na rin ng magaling na point guard na si Yuki Kawamura. Well, marami nagsasabi kaya lang daw gumaling itong si Kai Sotto at naipamalas ang kanyang magagandang highlights at depensa ay dahil kay Yuki Kawamura. Well, wala tayong kontra dyan mga kaibigan, totoo naman talaga. Pero nakita nyo naman nag-a-adjust na ngayon si Kai Sotto, depende sa kanyang kasama sa loob. Hindi rin po kasi pwedeng magdepende si Kai Sotto kay Yuki Kawamura. Dapat kung sinong point guard po ang makasama ay makuha agad ni Kai Sotto instantly ang tandem. Kahit sinong player, basta ang kinakailangan lamang ay hindi bakaw ang mga kasama at pinapasahan siya ng bola. Unselfish player o point guard ang kinakailangan ng mga kasama ni Kai Sotto dahil kahit anong galing po ng ating pambato na si Kai Sotto, kung pagdadamutan naman siya ng bola, which is nakita natin yan sa NBL Australia dito sa Hiroshima Dragonflies, no, ay talagang hindi napapamalas ng ating pambato yung kanyang magagawa sa game. Dito po kasi sa Yokohama, kahit nasa mababang standing sila ngayon na talagang hirap makapasok sa playoffs, ay ngayon na posible na pong makapasok. Bakit kamo? Dumating na kasi si Kai Sotto sa kanila. Then yung mga previous po, no, na mga laban ng Yokohama, wala talaga silang big man po mga kaibigan. Though may big man sila, pero hindi ganun ka-agresibo kagaya ni Kai Sotto na mabilis turuan at talagang maaasahan sa loob. Yung 7-footer height po ni Kai Sotto, very advantage po yan sa loob. Tinipigilan po niyan yung mga scoring machine ng kalaban, no? At the same time, panakot din po sa loob para hindi makapuntos ng maayos ang kalaban. Well, yung maliliit na player, bali wala lang sa ating pambato na si Kai Sotto. Pero sa balyahan naman, kahit papaano, ay unti-unti na po nakakasabay ang ating pambato na si Kai. Dahil nakikita nyo naman, ginagawa na ni Kai Sotto ng paraan. Pinapalaki po niya ang kanyang mga braso, no? Para kapag may nakaharap na big man si Kai Sotto, sa next game nila dito nga po, no, sa Toyama Grounds sa March 20, 2024 ay kayang-kaya niya na pong sabayan. Well mga kaibigan, tuloy-tuloy lamang suporta sa ating pambato na si Kai Sotto dahil walang imposible. Basta suportahan natin siya at nagsisikap naman po ang ating bata. Patuloy ko po kayong update and please huwag kalimutan mag-like and subscribe. Maraming salamat.